So yan no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, no, habang nag-i-edit kasi ako ng video dito, nung mga vlog po natin, nakita ko na naaresto na po pala itong si Arnie Tevez sa Timor-Leste habang naglalaro po ng golf. Okay. So ito lang nakakapagtaka dito mga kababayan, no. So dito natin makikita na talagang, 'di ba, madaming pera talaga itong si Arnie Tevez. So isipin niyo, 'di ba? Hindi na siya congressman, so hindi na siya sumusweldo. So hindi ko alam kung ano ba yung mga negosyo niya, 'di ba? Pero ang punto dito, kahit na siya nga ay nag-iska po or nagtatago po sa Timor-Leste, meron pa rin siyang pangtustos para makapag-golf. Okay. So ngayon mga kababayan, no, yung sinasabi nga natin dito, habang nag-golf nga si Arnie Tevez, ay hinuli po siya ng, I think, Interpol, no? Basahin natin itong balita. So, ito, galing ito sa ABS-CBN News, no? So, sabi dito, you know, expelled Congressman Tevez arrested in Timor-Leste. Okay, so, okay, expelled Negros Oriental pala, no? Arnie Tevez was arrested in Timor-Leste Thursday, the Department of Justice said. Okay, the DOJ said Tevez Jr. has been designated as a terrorist arrested in Dili. Okay? Dili, Timor-Leste pala yung lugar. At around 4 p.m. while playing golf. So habang naglalaro siya ng golf, Tevez Jr. is facing multiple murder charges in connection with killing of Negros Oriental Governor Roel Degamo. Okay, so 5 pa yung mga napatay nga nito allegedly. And then DOJ said the arrest of Tevez was made possible through the collaborative efforts of law enforcement agencies including International Police, Interpol, National Central Bureau in Dili in coordination with the Timor-Leste Police. Yun. So bali ang nanghuli kay Tevez, Interpol, NCB at saka Timor-Leste Police. Okay? So today, apprehension of Tevez is a testament to the power of international cooperation. It sends a clear message, no, dayari kadigong dito, that no terrorist can evade justice and that nations stand united in safeguarding the safety and security of their citizen. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said in the statement. Tevez is now under the custody of Timor-Leste Police with his extradition to the Philippines is being worked by the NCB Dili. So may proseso pa pala, no? In coordination with the team from NCB Manila and Dili Philippine Embassy. Okay. National Central Bureau pala yung NCB, no? Okay. So sabi dito, no, the capture of Tevez only proved that through concerted efforts and determination, terrorism can be thwarted. Peace preserved, Remulla said. Okay, face your long-delayed trial without setting any condition. Face the court squarely, Remulla urged Tevez. Okay, so yun nga po mga ka-Streetwise, no? So ngayon lang, ibig sabihin nito, umuusad po talaga yung justice system po, hindi lang po sa Pilipinas kundi sa buong mundo, basta dumadaan po sa proseso. Kasi nakakatawa kasi dito mga kababayan, no, sabi ng ibang mga DDS na mga tanga, bakit daw ang yabang-yabang daw po ni PBBM, ang yabang-yabang daw po ng presidente, na ang daming pinapahuli, di ba? Si Bantag, si Kibuloy, ipapa-extradite daw si Kibuloy, o bakit daw si Tevez daw hindi raw mahuli. Ito na, nahuli. So ang punto kasi natin dito mga kababayan, lahat po ng mga pag-aresto po ng legal, palagi po kasing may proseso yan. Diba? So ngayon, ang tanong ngayon natin dito, no, tagahanap tayo ng video dito ha. So ito, no, so naghahanap ako ng ibang article dito, sa ngayon wala pa, no. Pero ito ha, so malinaw pa lang ngayon. Okay, wala pang video. So puro article lang to. So merong ABS-CBN tsaka GMA News. Okay. So ngayon pala, base po sa mga nababasa po natin ngayon, teka lang, gulong. Base po sa nababasa po natin ngayon, yung magiging sistema pala nito ay, yan, hinuli na nga si Tevez, kasi nga, nasa ano siya nasa listahan siya ng most wanted ng Interpol. So ngayon, nahuli siya ngayon sa Timor-Leste at ngayon, dun siya nakakulong. And then after that, magkakaroon naman ito ng another na kaso regarding naman ito sa extradition
para pa-extradite niya si Tevez pa uwi ng Maynila or ng Pilipinas. So ngayon, medyo nakakatuwa lang, no, kasi kilala naman po kasi natin tong pamilyang Tevez talaga, na notorious talaga ito. Doon nga po sa Negros Oriental, no? Negros Oriental. Okay. So ito yung mga tao na dikit kay Digong. At talagang untouchable talaga itong taong to. So ngayon, so magiging testament ito na yung tinatawag ninyong weak leader, kaya naman palang magpahuli ng taong katulad ni Tevez. So, hintay na lang tayo kay Bantag at saka kay Kibuloy. Okay. So ngayon, no, so napatunayan na pwede palang hulihin ang isang tao basta ito ay merong pakikipagtulungan sa Interpol, especially kung ito ay international law. So ngayon, tandaan ngayon natin na si Digong din po ay nahaharap ng almost similar na kaso po dito kay Tevez. Na si Digong at saka si Kibuloy, ano yan may kaso din po kasi yan sa ibang bansa, 'di ba? Si Kibuloy sa Amerika, tapos si Duterte naman sa Netherlands, sa ICC. So pag pinasok pala ito ng Interpol, mahuhuli pala talaga to. So ngayon, malamang nanginginig na talaga itong kampo nila Duterte, especially ICC is coming. Malapit na pong matapos yung investigasyon ng ICC. Actually, meron na silang meron na silang preliminary investigation noong December, and then meron pa silang pangalawa. Kasi nga, nag-hire kasi ng Bisaya translator itong ICC na dadalhin dito sa Pilipinas. Okay, kasi kakausapin yung mga biktima ng mga Bisaya, ng Tokhang, at panonoodin din po at itatranslate din po yung mga speech ni Digong na nasasalitang Bisaya. So, ngayon na nga, na-content na natin yan, no? So, ngayon, ang mangyayari dito, kapag nagtuloy-tuloy itong ICC, at itong ICC po ay meron po itong connection sa Interpol, so posible palang mahuli talaga si Digong ng Interpol. Kasi nagawa na ito kay Tevez, posibleng magawa din ito kay Digong. Di ba? So yun mga kababayan, no? So anong masabi nyo nga po dito sa pag-aresto nga po kay Arnie Tevez? So naniniwala ba kayo na sa susunod na posibleng si Digong o kaya si Kibuloy ito? At ito naman si Bantag kasi mga kababayan, ano naman to wala pa naman siya international na kaso, kaya hindi siya huli ng Interpol. Well, saan ba nagtatago si Bantag? So yun mga kababayan, yun. So pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So thank you po, maraming salamat.